Ito, bihira ko lang sabihin to sa mga vlog ko. Kahit kay Paloma or kahit sa ibang mga higher CC na na-vlog ko, na-feature ko sa Bragger bike, may tunog siya na parang may ganun eh. Alam mo yung kumakasa na baril, yung nararamdaman ko sa makina niya eh, anytime go ako, ipiga mo lang. Napakaganda. Alright po, so ngayon meron tayo ditong kasama na isang MX King 150 Sniper ng Yamaha. So hindi po ito bago, ito po ay matagal na rin, 2019 version ng Yamaha Sniper. Version 1 po ito, at ito ay pinahiram sa atin ng ating kapitbahay na si Kumparing Teteng. So napakaganda. So check natin to kung ano-ano ba ang meron dito sa Sniper MX King na ito. Yun, so makikita natin dito ngayon guys yung kanyang exhaust system, which is yung stock pa rin yung nakalagay sa kanya. Mahaba, no? Mahaba yung kanyang cover. Ito yung pinaka exhaust cover. So which is very helpful kasi makakatulong ito para hindi mapaso yung ating OBR or yung mismong rider. Pero I think itong elbow na nakakabit ngayon ay hindi na to stock. Palagay ko ito ay improvise or inassemble or pinagawa ng may-ari. Hindi natin alam kung anong story niya. Kasi alam ko black naman yung mga elbow talaga ng mga stock na motor natin. So nagpalit na rin siya ng kanyang shifter. So ito ay isang full set shifter para sa Sniper Yamaha. So napakaganda, medyo kinakalawang na nga lang pero maganda pa yung kanyang design. Saka mukhang matibay na matibay pa rin siya at magandang maganda yung pagkakamount. So punta naman tayo dito sa kabila. Ayun. So alam nyo, nagustuhan ko dito sa Sniper MX King na to or sa kahit anong Sniper na nilalabas ng Yamaha, yung pagiging compact niya. So kung titingnan kasi natin yung pinaka cover niya, yung pinaka plastic na nagko-cover sa buong chassis niya, napaka-compact, napaka-solido tingnan. Halos wala kang makitang butas. So napaka-compact, even yung kanyang gauge panel, yung instrument panel niya, napaka-compact, napaka-solido, napaka-forma, napaka-angas. So ang naramdaman ko dito habang dinadrive ko tong motor na to, napaka-torquey. Sobrang napaka-torquey niya. Ramdam na ramdam mo yung torque kapag nagpapalit ka ng shift. So medyo maninibago ka kapag medyo galing ka sa mga ordinaryong motor, galing ka sa mga medyo lower CC, tas ginamit mo tong Sniper MX King na to, medyo mag-a-adjust ka dapat. Kinakailangan yung grip mo, yung hawak mo sa throttle, sa handlebar, kinakailangan matibay na matibay, kapit na kapit. Kung hindi, talagang iiwan ka nitong motor na to. Alam mo yung tunog ng baril na kinakasa? Parang ganun to eh. Yung makina niya, parang konting piga mo lang, yung anytime na kakalibitin mo siya eh lalabas agad yung bala sa kanya. Parang ganun yung tunog nitong Sniper na to eh. May ganun tunog talaga. Ay nako, ang sarap nito, suabe. So wala na rin siyang starter, wala na rin siyang kickstarter dito. Fully LED na po siya, naka-FI na rin po siya. So meron lang po siyang push button start para sa kanyang starting system. Pero merong provision ng kickstarter. Kung gusto mo namang mag-kickstarter, pwede pa namang isalpak dyan. So dual disc brake din siya. Isang disc brake sa harap, isang disc brake sa likod. Makakapal yung kanyang disc brakes. Uy. Yun. So hindi nga lang siya ABS. Nakita niyan, di ba? Hindi naman ako nag-skid, pero may biglang tumawid kasing aso. Nakita ko na agad yun eh. So maagap naman tayo nakapagpreno. Hindi nga lang siya ABS. So speaking of preno, hindi nga lang siya ABS, pero parehas naman siyang naka disc brake, harap at likod.
At pati yung kanyang signal light guys, ayan ang ganda ng pagkakaporma rito. So nagmumukha talaga siyang big bike pagka sa malayo mo tiningnan. Medyo maliit lang yung kanyang grab bar dito sa likod, manipis at maiksi lang. At katulad din ng mga Yamaha na Sniper na lumalabas ngayon, ganito rin yung cut, iba lang yung tela na ginamit. Lalo na sa mga Sniper 155 na meron ngayon. And ito napansin ko, yung pinakabatok niya, parang may pagkahuwig siya sa Sniper 155 na nireview natin dati. Ang pinagkaiba lang, syempre, high-tech na masyado yung key system ng Sniper 155 compare dito na medyo ordinary pa siya. And ito, sabi ko na nga ba may gamit to kasi madalas kong makita to sa mga lumang Sniper. So ginamit na nga siya sa mga 155 version ng Sniper. Yun, so ngayon ay magro-road test tayo. Titingnan natin kung anong power ang meron dito sa Sniper MX na to. So sakyan na natin. So ako po ay isang 5'7". Kita nyo naman, flat-footed po ako. Yan, flat-footed. So ibig sabihin mababa po ang motor na ito. At yung kanyang driving position, wow, relax na relax. And isa sa mga napansin ko dito, although ito ay naka-rear set na, hindi siya gaanong nakatiklop sa tuhod. So ito yung tuhod ko. Gawayan kasi ng handlebar natin, naka-upright position. So kaya relax na relax. Suwabe. Mas okay umangkas dito no? Oh, narinig nyo malapad yung upuan, malambot. So ilaw tayo. Ayun, ay. Ayun. Maganda yung handling niya guys. Goods yung kanyang handling. Walang pangangalay, walang pangangawit. Yan, so ma'am, anong masasabi mo sa pag-angkas mo sa Sniper MX? Ayos, komportable no? Alright. Sige. Yun, so pauwi na tayo at pasado yung grade natin kay ma'am, no? Okay yung pag-angkas, komportable, konbinyente, at walang kangawit-ngawit or walang kahirap-hirap umangkas sa Sniper na to. So pasado kay ma'am. So pasado. Ito yung kanyang panel. Standard pa rin yung kanyang susian. Yan. So check engine, temperature. So ilan yan sa mga makikita natin dito sa kanyang instrument panel. Siyempre yung RPM niya analog. And then meron siyang digital para sa kanyang odometer. Yung kanyang trip meter, Yamaha logo. Yung gas indicator siyempre. At ang kagandahan dito, ito. Yan. Kung medyo bago-bago ka pa lang sa pagmumotor, makakatulong ang Sniper na to para sa'yo. Kasi meron siyang gear indicator. For example, merong neutral. Tapos pag nagprimera ka, maglalagay siya dito ng gear 1, gear 2, gear 3, ganon. And then yung speedometer natin, odometer meron, trip 1, trip 2, and then kilometers per liter. Makikita natin dito yung consumption natin kung masyado na tayong nagwawalwal or masyado tayong tipid. Gas indicator meron din. So meron tayong 3 bars, siguro mga 6 bars yan. And then yung kanyang RPM, very analog. Ang ganda tingnan, no? Ang ganda ng combination. So ilaw tayo. Ayun, makikita natin yung headlight. So tayo ay naka-low. So tayo ay naka-high. Ayan, makikita natin. Then turning light indicator, ayun, yung green. High and low ng kanyang headlight. Then busina. Yan, malakas din yung kanyang busina kasi naka-ano na to battery operated. Okay, sa kanan naman, syempre yung throttle. Switch para sa kanyang headlight, park light, saka switch mismo. And then push button para sa kanyang starting ignition. Okay, yung kanyang side mirror, medyo maliit lang, maiksi. And then, siguro sabi natin hindi ko nagustuhan dito. Palibasa, medyo luma na rin kasi to, 2018 or 2019 pa to. So yung kanyang handlebar, para sa akin maganda, palitan to. Maiksi lang talaga siya, no? Saka manipis. Pero speaking of handlebar, sa kanyang clutch, yan, napakasarap i-clutch. May konting tunog, pero yung kanyang brake, okay na okay. At saka, ito share ko sa inyo, no? So habang nagda-drive tayo, sige, subukan nating mag-drive. Primera. So hindi ko alam kung ako lang ba yung talagang nakakapansin ng makina ng Yamaha, especially itong Sniper na to. Kasi alam niyo, medyo nararamdaman ko yung hindi ko alam kung ito yung piston, no, na nag-up and down sa kanyang makina. Pero parang feeling ko yun parang ramdam na ramdam ko yung pag-up and down ng kanyang piston or yung iba pang mga piyesa sa loob. Or ganito pa talaga, no? Ganito pa talaga yung tunog ng makina ng mga Sniper 150 MX King. So mararamdaman mo siya kapag nakahinto ka. Kahit naka-neutral ka, mararamdaman mo talaga yung parang feeling mo hindi ko alam kung ang feeling ko ang feeling ko makikipag-boxing na siya anytime, parang gano'n. Naka-ready na yung kanyang mga kamao. Yun, so parang yun yung nararamdaman ko, yung feeling ko sa motor, yung feeling ko sa makina nito.
Alam nyo guys, nung lumabas yung Raider 150 natin, agad itong tinapatan ng mga sniper natin na 135. No? Alam naman natin yung kwento niyan eh. Kahit sabihin na natin ito ay mga haka-haka lang, pero kasama na talaga yun eh. Alam naman natin 135 yun, pero kumakasa rin yun sa mga Raider 150. Humahataw din yun, pumapatay din yun ng mga Raider 150. Pero ang totoo, parang dahil yun siyempre sa marketing na tinatawag. Dahil alam nyo naman, ang Yamaha, Suzuki, nag-uungasan lagi yan, including the Kawasaki and Honda. So lagi naman talagang nagpapataasan ng sales yan. So marketing strategy, tinapatan, no? Tinapatan ng Yamaha itong Raider 150 ng Suzuki. So gumawa talaga sila ng paraan, hindi sila tumigil sa Sniper 135 para sabihin nating match talaga, gawin na nating Sniper 150. So parang ganun yung nangyari. So kaya nagkaroon ng Suzuki Raider 150 at Sniper 150, which is napaka basic naman yon para sa mga katulad natin na hindi maintindihan, di ba? Ay nako, Sniper. Pero naging successful ang Sniper, no? Marami silang mga version na nailabas. Meron silang version ng 135, meron silang version ng Sniper 150 na version 1. Meron silang version 2. So naglabas din sila ng 155. Nakakatapos lang nating reviewin. At marami pa sila mga version na ilalabas. Okay? So ganoon din naman ang Raider. Nagkaroon din naman sila ng mga version nila. Meron silang car version, meron silang mga FI version na kung saan hanggang doon na lang. So aalamin natin yung mga susunod na pangyayari sa mga motor na to, Yamaha and Suzuki. Yun, so that's it guys. That's all. Hanggang doon lang muna tayo. See you next time. Ride safe. God bless. Bye.